The timeline of my psychosis. Ngayon nga, pag-usapan naman natin kung ano ba talagang nangyari sa akin. Bali, binalikan ko yung mga screenshots ko dati. At tinry ko nga ilista yung mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. For intro, nagkaroon ako ng psychotic break noong September 2025. At tara, himay-himayin natin yung mga kaganapan nun. Nagsimula ngayon lahat nung gumagawa ko ng mga papers. Bali, revise ako ng revise. At research ako ng research. Sa sobrang pagre-research ko nga, nakapunta na ako from engineering to physics. At doon na nangyari ang first delusion ko. Ang pinakaunang delusion ko ay na-discover ko daw ang theory of everything. Nadaig ko pa si Einstein at si Stephen Hawking sa pagkaka-discover ko ng theory of everything. 3 a.m. na nga noon at hindi ako makatulog sa sobrang ganda ng discovery ko na yun. Kaso nga lang yung conclusion ng theory of everything ko hindi maganda. Mag-e-end na daw ang universe base sa research ko. Kaya bilang isang responsableng scientist, natakot ako at kailangan ko nga ipaalam yun sa ibang mga tao. Kaya yan, no, September 7, 3 a.m., nag-email ako sa isang professor ko. At naghanap pa nga ako ng isang expert sa theory of everything. Sinabi ko sa kanila yung discovery ko. Pinapa-validate ko nga sa kanila yung mga findings ko. Nagde-deteriorate na nga yung utak ko dyan dahil 3 a.m. na hindi pa rin ako makatulog. Ito nga pala yung mga figures na in-email ko sa mga professor ko that time. Grabe, nakakahiya. Kinabukasan naman, September 8. Nagkaroon ako ng guilty feeling about sa pag-share ko sa discovery ko na yun. Kumbaga, hindi ko na dapat ipinaalam yun sa ibang tao. I should have let Mother Nature run its course. Kaya ayun, problemado ko. Gusto ko nga i-secret na magugunaw na ang mundo. At ako lang dapat ang may dala nun. Doon naman na ako nag-turn kay God. Dahil sa sobrang takot ko nga napabasa ako ng Bible. Nag-download nga ako ng Bible app. At tinatry ko nga basahin lahat ng chapters ng Bible sa isang upuan lang. Diyan na nga unang pumasok sa isip ko na baka kaya ako na-discover in theory of everything is because I'm meant for something big. Na baka ako pala talaga magliligtas sa buong mundo. Nagkaka-idea na ako na baka ako talaga si Jesus Christ. September 9, morning, I heard the siren. Sa tabing dagat kasi kami nakatira nun sa Saikong. At ang nasa isip ko nga that time, yung siren na yun ay para sa tsunami warning. Takot na takot nga ako that time at inaya ko agad yung flatmate ko, si Trisha, na magpunta sa campus namin dahil yung campus namin ay uphill. Nakapambahay lang kami noon, tapos nagsakay kami ng bus. Tapos habang nasa bus nga, tinitingnan ko kung umaatras na ba yung tubig sa dagat kasi nga magkaka-tsunami na. Pagdating sa campus, in-email ko ulit yung prof ko. Sabi ko nga, I heard the siren coming from the ocean. Gusto ko nga siya i-meet at gusto ko nga ipaligtas sa kanya lahat ng mga estudyante sa campus. Ang sabi niya lang sa akin wala naman daw siya narinig. Ayun nga, pinakalma ko lang yung sarili ko at minute ko pa rin si prof. Ang sabi niya nga sa akin huwag ako masyadong magpa-stress sa aking research. Medyo kumalma na nga ako nun dahil wala namang nangyaring tsunami. At umuwi na lang kami ni Trisha. September 9 ng gabi, sobrang nakakatakot to, guys. Mag-isa lang ako sa kwarto nun. Tapos nakahiga ako sa kama ko. Biglang nag-rotate yung kama ko, girl. Bigla ako nag-rotate, nag-360 ako. Tapos ang daming trumpet sa labas ng dorm. Ang lakas ng hangin. Ang nasa isip ko nga yun na, nagkaka-tsunami na. Tapos hindi ako makagalaw sa bed ko. Para ako na-paralyze. At that moment nga, akala ko nga na ako, nag-pass away na ako, guys. Dasal nga ako ng dasal that time. At after nga ng pangyayari na yun, sure na ako na nasa afterlife na ako. Sabi ko, oh my gosh, ito na ba yun? Is this death? At dahil nga dasal ako ng dasal nung time na yun, ang akala ko, niligtas ko ang side kong sa tsunami through my prayers. Hindi pa rin ako makatulog, guys. Inabot na ako ng kinabukasan, September 10. Yung Bible app na dinownload ko before, nagsend ng maraming videos. Tapos grabe, guys, ito yung Bible verse of the day. Di ba ang nasa isip ko nga nasa afterlife na ako. Tapos yung mga video sa Bible app when welcome na ako sa heaven. Kalbo si Saint Peter, guys. Tapos nakaka-casual siya na damit. At yun na nga yung tutorial ko kung paano gagawin sa heaven. Tapos marami pang Bible, doon, stories. May Bible recap para sa mga kagaya ko na hindi masyadong palabasan ng Bible. At the end of those videos, guys, may nag-pop up na notification nakalagay, "You are Jesus Christ." Di kinabahan na ako. Oh my gosh, ako talaga si Jesus Christ. Sobrang overwhelming nun para sa akin. Feeling ko nga naiyak pa ako nun Natakot ako syempre kay Crucify si Jesus Sa sobrang takot ko nga patugtog ako ng patugtog ng worship songs. Di pa rin nawala yung takot ko kaya nagsimba ako, guys. Pumunta ako sa church malapit sa Saikong. At ang agenda ko nga that time ay mag-recruit ng mga apostol. Maraming tao sa church. At syempre gusto kong magpapansin kasi nga gusto kong makarecruit ng mga messengers ko. Ang ginawa ko, pumunta ako dun sa altar. At dun ako nag-pray. Grabe, guys, mukha akong tanga. Dasal ako ng ama namin. Tapos umiiyak-iyak pa ako.
Tapos may lumapit sa akin na matandang babae. Hinihimas niya yung likod ko. Tapos sabi niya, God bless you. Ang naisip ko nga baka pwedeng siya na lang si Saint Peter. Tapos after sa simbahan, di lumabas na ako. Hiningitian ko lahat ng makakasalubong ko. Siyempre, bumalik na si Jesus Christ. Dapat friendly. Takot pa rin ako nun guys kasi feeling ko pa rin mag-end of the world pa din. At kasama sa end of the world, magkaka-famine din. Magkakaroon ng scarcity of food. Nag-iisip ako ng mga way kung paano makapag-produce ng food and water. Di ba si Jesus nagmo-multiply ng food yon? Sinearch ko sa Google kung ano minultiply niya. Fish daw. Kaya ang ginawa ko, dumaan ako McDo. Bumili ako ng filet o fish. Di ko alam kung paano i-reproduce kaya napag-desisyonan ko na i-share ko na lang kay Trisha. Kumagat ako ng isang bite tapos iniwan ko sa kitchen namin. Ayoko talagang kumain nun. I'd rather share my food to someone else. Yun ang mentality ko nun. Lumalala na talaga yung mental health deterioration ko niyan. Kaya nung September 10 night, send ng about sa Bible sa mga kaibigan ko. Tapos dinidelete ko din. Dinidelete ko kasi ayaw kong mahalata nila na magugunaw na yung mundo. Tsaka ayaw kong mahalata na ako si Jesus Christ. Sinasabi ko na lang na na-anxiety ako. Tapos sinasabi ko din sa kanila na magkukwit na ako ng PhD. Quit na ako, syempre iba na yung buhay ko Magtuturo na lang ako ng ebanghelyo Tapos sinasabi ko na lang na burnout from research. Tapos send ako ng I love you sa kanila. Parang namamaalam na. In a way, namamaalam na talaga ako kasi alam ko i-crucify ako. Kinagabihan nga nag-try din ako ng mga weird stuff. Tinry ko nga kainin yung bread na may amag na. Kasi nga may famine kailangan magtipid. Buti na lang pinigilan ako ni Trisha at pinagluto niya ako ng noodles ba yun? Basta pinagluto niya ako ng dinner at ang akala ko nga nun yun na yung last supper ko. May naaalala din ako na pinag-group ko yung groceries namin at ipamimigay ko nga yun sa ibang neighbors namin. Ang dami ko talagang weird na ginawa. September 11, 3 a.m. Nakakatakot ulit. Isa-isa sumisigaw yung mga kapitbahay namin. Kunwari, may isang sumigaw, yung next na kapitbahay, sisigaw din siya. Tapos kung ano yung ginagawa ng isa, inuulit nung isa. May sequence of actions. Binubuksan nila yung ilaw, nagkakalampag ng door. Kaya nag-send din ako sa mga kaibigan ko na open mo yung lights. Yun nga yung nangyayari sa utak ko. Sobrang weird. Nakalala ko nun ang last action pupunta ka sa kitchen tapos doon ka magdadasal ng ama namin. Yun nga yung ginawa ko at nakita ulit ako ni Trisha. At this point, alalang-alala na siya sa akin. Pero wala may alam sa amin na nagkaka-psychosis na talaga ako. Never pa kasi namin talaga narinig yun Or naririnig namin pero di namin alam kung ano yun. September 11 afternoon, ito na yung full-blown psychosis ko. Ito yung sinend ko sa family GC namin. I love you all. Do not turn away to each other. Kayong lahat na mahal ko, mag-pray kayo kahit nasaan dahil mahal ko kayong lahat. Para ako nagpipreach na ewan. Mahal ko kayong lahat. Please pray for me. Don't let my sacrifice go to waste. I have done it all. I have saved you all. Don't you see? Huwag kayong magturuan. Mahal ko kayo. In my head, yun na yung day of tsunami. Kaya nagpapaalam na ako. Nagpapanik na ako. Pinagdadasal ko sila sama-sama. Tapos ayan, nag-aalala na yung mga tita-tita ko. Day, bakit? Ano nangyayari ba? Are you safe and fine, Ate Day? Ano man pinagdadaanan mo, kaya mo yan. Pray ka palagi kay God. Mahal ka namin lahat. Huwag ka bibitaw kay Lord. Ingat ka palagi, Ate Day. We're all here for you. Dito lang kami, Ate Day, whatever happens. Ang akala nga nila mag-e-S word ako. Umiiyak na sila mami, sila Gabi, at saka yung mga tita ko kasi akala nila nagbababay na ako. Sobrang confused kami lahat. Video call ko nga sila lahat. Tapos ganyan yung mga pinagsasabi ko. Tapos inad ko na si Trisha dun sa family GC. Tapos ang sabi ko, Trisha is Peter. Inassign ko na nga siya as Saint Peter at siya yung magiging messenger ko sa family ko. Dito nga sobrang nagkakagulo na sila. Hello po, kanino po ako pwede tumawag? Okay ba si Day? Anyari ba kay Day? Okay ba siya? Hello, makulit po ngayon kung ano-ano sinasabi about Peter and Bible pero nakakausap ko naman po siya ng maayos. So yun na nga yung lagay ng mental health ko niyan. Ito pa yung mga sinasabi ko. Kayong tatlo, pray together. Balik kay Mami. Gabi, you are the Holy Spirit. Guide Mami and Daddy. Pray for everyone. Wait for everyone. Mahal ko kayong lahat. I have paid for everyone's sin. Lahat as in lahat. Pray kayo lahat, sama-sama. Kayong tatlo na mahal ko, mag-pray kayo. Pray for me, worship God, I am the sacrifice. At lumabas pa nga ako ng dorm ko niyan at pinagpe-pray ko yung mga tao sa apartment namin. Pati yung guard kinakausap ko, sabi ko mag-pray siya. Doon na nga sobrang nag-alala si Trisha na pauwi pa siya ng apartment namin. At pati yung ibang kaibigan ko pumunta na din sa apartment. Napagdesisyonan nga nila na dadali na nila ako sa ospital. Pero ang dating sa utak ko noon, i-crucify na ako. Kaya nagwawala ako. Hindi talaga ako sumasama sa mga kaibigan ko. Kasi feeling ko nga, hindi ko na magagawa yung mga dapat kong gawin bilang Jesus Christ. At kapag kinrucify nga ako, hindi ko na maliligtas din ang buong mundo. Mukha talaga akong kinikidnap ng mga panahong yun.
Tulong-tulong yung mga friends ko para madala ko sa ospital. At sumakay kami sa Uber. Sobrang ingay ko sa Uber, guys. Sobrang confused din ng Uber driver, panigurado. Walang may alam sa amin kung ano talaga nangyayari. Ang huli ko nga natandaan dinala ako sa wheelchair. Tapos parang nakatulog yata ako. September 12 nasa ospital na ako at wala akong masyadong maalala sa araw na to. I just remember thinking na may famine pa rin at ayaw ko kumain. Naaalala ko inihitsa ko yung mga pagkain na binibigay ng mga nurse sa akin. At pagkagising ko nga ang alam ko puro baha na sa labas ng ospital. Parang nangyari na yung tsunami tapos survivor na lang kami lahat. Pag inuusad ng mga nurse yung bed ko, feel ko inaalay nila ako sa baha. Kaya siguro ako nagwawala. At dahil nga daw nagwawala ako, tinali na nila ako. September 13, ito yung itsura ko. May tali ako sa wrist, may tali ako sa ankles, and may tali ako sa mismong body. Yan nga ang naging OOTD ko habang binibisita ko ng mga friends ko. September 13 nga medyo hindi pa rin ako magaling. Ito yung itsura ko, guys. Ang gara talaga ng mata ko. Parang malamlam siya na ewan. At may konting delusion pa nga ako that time. Feeling ko ako pa rin si Jesus. At kailangan ko pa rin itago yun sa iba. Kaya ito, sinulatan ko yung selfie ko na patient nobody. Nobody na nga lang ako. At dahil nga nagka-tsunami na-wipe out na yung address namin. Kaya ang bago kong address ay ito. Bed 4148 TKO Hospital. Ganyan kalala yung nangyari sa akin, guys. Sobrang weird and confusing lang talaga ng mga pinagagawa. Bali, pag tinanong mo ako kung gaano katagal yung psychosis ko, sasabihin ko na lang na September 7 to September 13. Mahaba-haba din. Naging okay nga lang ako nung binigyan na ako ng gamot na antipsychotic. After niya, nag-start na din ako dalawin ng mga kaibigan ko. At nagiging okay na nga din yung tulog ko. Kaya bumabalik na ako sa dati. Nag-aayos na nga din ng passport dyan yung family ko dahil pupuntahan nila ako sa Hong Kong. Which is sagot ng school ko. So, ayun lang guys. Yan nga pala yung progression ng psychosis ko. Ang daming signs sa simula pero hindi namin alam na psychosis na pala yun. Kasi nga kulang pa rin tayo sa awareness. Gusto ko nga rin pala magpasalamat sa mga kaibigan ko na nagdala sa akin sa ospital. Sila talaga yung dahilan kung bakit nakabalik pa rin ako sa dati. Yan nga pala lahat ng nangyari sa akin sa first hospital na pinagdalhan sa akin. And sa susunod naman, ikukwento ko naman yung mga nangyari sa akin sa second hospital, which is yun na yung psych ward. Shinare ko nga tong video na to para sa awareness, para makita nyo kung ano yung itsura ng psychosis. At ma-realize nyo din kung nangyayari na yan sa inyo, sa loved ones nyo. Dahil sa case ko, wala talaga akong kaalam-alam. Sinabi lang ng doktor ko na may psychosis ako nung nasa psych ward na ako. Ayun lang guys, at sana nakaabot kayo hanggang dito. Salamat!